It's a blessed Sunday po sa ating lahat, mga kapatid. So, today po is Sunday. Kagagaling po natin sa church. Kaya po, ngayon lang po natin masasagot through video yung katanungan po ng isa sa mga supporters natin, okay? So, si Ma'am Jacob Celestine. So, nasagot na po natin yung pinakaunang tanong niya. Ngayon, meron siyang follow-up question. Kasi, bakit daw, yes, marami daw anak yung isang inahin nila, pero bakit daw unti-unting namatay dahil dun sa sugat. So, tinanong ko kung yung sugat is sa may paa. Kung tinanong ko kung yung kulungan ba nila ay laging basa kasi may tendency na kung may sugat yung paa ng biik tapos laging basa yung flooring ay may tendency talaga na mapapasukan ng bakterya yung mga sugat nila, okay? At yun yung magkukos ng ikamamatay nila. Pero hindi naman daw po laging basa at ang sugat daw po ay dun sa may tuhod, okay? So meron po akong ipapakita example sa inyo. Wait lang. Okay, so ito sila, Ma'am Jacob. Ito yung, ganito yung mga baboy natin, yung mga biik natin kapag sila ay nagdedede. Tama po ba? So, yung mga ganyan, nag-uunahan po yung mga yan. Tapos kung yung semento, kung yung flooring nyo po, Ma'am Jacob, ay magaspang na semento, at ganyan po sila nag-aagawan, nagtutulakan, yung mga nasa ilalim po, may tendency po talaga na magagasgas po yung tuhod nila. Okay? So, kapag nagagasgas po yung tuhod nila, of course, kailangan gamutin po natin kaagad yun. Lalagyan po natin ng quick heal. Wait lang, kunin ko yung sample po. So, ito po yung pinanggagamot ko sa mga sugat ng aking mga alagang baboy. So, biik man yan, inahin, or whatever na klase ng baboy natin. Pag may sugat po sila, ay ginagamot po natin using this quick heal. Okay? So, ayan sila. So, may papakita ko kayong akong sample. Ayan, kung makikita nyo yung tuhod niya. Ayan, may yung tuhod nila, 'di ba? May mga konting gasgas naman po. So, dito naman po nagagasgas ko sila dahil dun nga sa pagdedede nila na nag-uunahan, nagagasgas sa may flooring ng kulungan nila. So, maganda po sana yung flooring ng inyong farrowing pen ay hindi ganon kagaspang, hindi siya magaspang. So, konti lang, may sugat sila pero konti lang kasi hindi naman siya ganon kagaspang yung flooring nila. At kapag may mga ganon po na nangyayari ay isprayan nyo na po kaagad ng quick heal at wag nyo pong hahayaan na nababasa, nananatili yung basa sa floor po ng inyong kulungan. Kasi kapag yung mga sugat po, kahit anong sugat yan, kapag po laging basa ay napapasukan po ng bakterya at magkukos po yun ng pagkamatay nila, lalo na kapag sensitive po yung mga alagang baboy, okay? So, tingnan natin yung mga 2 days, ay 3 days old natin na mga piglets kung may sugat sila. Okay, so soft naman, di ba? Walang sugat yung tuhod nila. So, okay naman, okay sila. Kasi, ano lang to 11 ang mga to. 11 sila, kaso kahapon nabawasan tayo ng 2 kasi nadaganan po yung 2 biik natin. So, sayang. Pero, kasi, okay lang kasi talagang yun yung ipinagkaloob ni Lord. So, siyam na lang sila. So, hindi na sila masyadong nag-aagawan. So, walang sugat. Okay, wala silang sugat. Tsaka 3 days pa lang naman po nila. Okay, hindi pa sila ganun kalalakas mag-push, magtulakan. Okay, so, another question po. Meron pa isang ulit nag-PM sa atin na bakit, ano daw po yung pwedeng igamot dun sa mga biik na nagtatae. At ano daw yung pwedeng ipainom or ipakain. Anong pwedeng gawin. Okay, so, kalimutan ko yung name ng nagtanong po. At magwa 1 month old na daw sa kanila nung February 28. So ngayon is March. Magti 3 months na siya by March 28. Ay magto 2 months na sa kanila. So ibig sabihin, biik na binili nila. Okay, biik na binili nila tapos 1 month old na sa kanila. So ma'am, kung sino man yung nagtanong, sorry. Ang practice ko po dito sa Bacana Ismene Farm is, ang ginagawa ko po, every time na may nagtatae po sa atin, kahit anong stage po yan, biik, starter stage, pre-starter stage, starter stage, grower, finisher, or even breeder at lactating. Kapag po malambot yung tae po ng ating mga alaga, ay binabawasan po natin ng pakain. Okay? So for example, ang pinapakain natin sa ating mga alaga, for example, sa isang biik, sabihin na lang natin isang biik. Ang pinapakain natin every time na nagpapakain tayo is
isang cup yung noodles, okay? So, kapag nagtatae siya dun sa isang cup, babawasan nyo po yun. Gagawin yung 3/4. Kapag nagtatae pa rin po siya dun sa 3/4, sa susunod na pakain nyo po, bawasan nyo ulit. Gawin yung kalahating baso na lang. Hanggang sa tumigas po yung pupo nila. Kasi the more na kapag nagtatae yung baboy natin, tapos pinapakain natin ng marami, di ba? Pinapakain natin ng marami, mas lalong magpupupo sila. Mas lalong lalambot yung pupo nila. So, wala po akong binibigay na gamot. Yes, ma'am. Wala po akong binibigay na gamot as long as, ang pinakaunang remedy ko po, yung binabawasan ko yung pakain. Pag hindi pa rin po kaya ng pagbabawas ng pakain, ay doon na po ako nagbibigay ng antibiotic. Okay? Antibiotic tapos vitamin. Pero yun po, practice po yon based dun sa tinuturo po sa atin ng technician, okay? Practice na yon ng Bacanais Mini Farm base dun sa tinuturo ng technician at the same time dun sa napapanood nga po natin na mga videos, okay? So, effective po yun, ma'am, sa akin dito sa Bacanais Mini Farm. Every time na may nagtatanong po kung anong gagawin kapag nagtatae ang biik, ay bawas pakain lang po. So, ganon. Kung 1 kilo naman yung pinapakain nyo every time na kumakain, for example, 1 kilo sa umaga, ang pinapakain nyo sa isang baboy. Dun sa 1 kilo, ang lambot ng tae niya, as in nagtatae siya. Pururot, as in sumisirit yung puwet niya sa pupo. Ngayon, bawasan nyo yon. Gawin yung 3/4 na, 3/4 na lang. Okay, hindi na 1 kilo, 3/4 na lang. Tapos, pag nagtatae pa rin siya, gawin yung 1/2. Hanggang sa makita nyo na okay na yung pupo niya. Saka nyo ulit unti-unting ibalik yung dami. Okay, so, kapag tumigas yung tae niya sa 1/2 kilo, stay muna kayo doon. Umaga, tanghali, hapon, 1/2 kilo muna. Kapag naman, pag naging consistent na maganda na yung pupo niya, kinaumagahan, ibalik nyo na sa 3/4 naman. 3/4. Tapos, 3/4 sa umaga, 3/4 sa tanghali, 3/4 sa hapon. Kung 3 beses po kayo nagpapakain. Kung 2 beses naman, okay lang. Okay? So, yun po. Yun yung pinaka ginagawa namin dito, ma'am, na remedy kapag po tayo ay merong baboy, biik na nagtatae. Mostly naman ang tinatamaan ng pagtatae is mga biik po talaga. Yung mga starter stage, okay? Pero pag grower na, hindi na po masyado yan hanggang sa finisher, okay? So hopefully po ay nasagot ko yung inyong mga katanungan at again, yung mga bagay, yung mga information na sinasagot ko po sa inyo, na binibigay ko sa inyo based dun sa mga katanungan nyo, ay lahat po experience po ng Bacanais Mini Farm. Kasi po hands-on po ako sa kanila. Okay? Hands-on ako sa kanila mula sa pagtuturok, mula sa lahat, pagkasilang nila, ako yung nag-aalaga sa kanila. So, kailangan matutunan ko yung mga bagay-bagay na ganun para at least, kaya na ngayon, Sunday, kung may mga emergency, wala yung mga technician natin kasi syempre day off nila. So, kailangan alam natin kung paano sila bigyan ng remedy. Pero yung mga technician naman natin, kahit hindi sila naka-duty, ay kapag tinatawagan natin sila ay nagre-response naman po sila. Okay? So, pag may mga questions tayo. Okay? So, again, maraming salamat po. Kung may mga katanungan po kayo at kaya ko pong sagutin at naranasan ko po na experience ko na effective naman, i-share ko po sa inyo. Pero pag hindi siya effective, di ko po i-share sa inyo. Okay? So, maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Happy and blessed Sunday po. Magandang umaga.